Hi guys and welcome to my YouTube channel. At dumaan na naman ako sa wall ninyo at mag-aalas 5 na ng hapon. Kaya ginawa natin ito dito sa Pat RRG. Ang ginawa natin ay pinataob na natin yung mga painuman ng manok para nang sa ganun ay hindi languyan ang palaka. Kapag gabi kasi yung palaka nakikita natin ay naglalangoy-langoy dyan sa painuman nila. Kaya ang ginawa natin, yun yung ginagawa nating practice dito sa ating maliit na manukan, ay pinapataob yung mga painuman nila para nang sa ganun nga ay maiwasan natin yung paglangoy-langoy ng palaka para makaiwas na rin sa mga sakit ang ating mga manok na inaalagaan dito. Yan. Halos nakataob na po lahat ng painuman nila. Andito tayo sa ating pinag-aalagaan ng manok. At ngayong hapon pauwi na tayo, kaya ang gagawin na natin yung ating inaalagaan na kalabaw ay ilalagay na natin sa kanyang area para pag uwi natin sa bahay, kampante yung utak natin na ang lahat ng ating alaga ay nasa maayos. Ayun po, sa lahat ng dadaanan ng video ito, maraming salamat sa walang sawang panonood sa aking mga ina-upload na video dito sa aking channel. Ayan, may channel na po tayo. Ayan. At yan po ang pinag-aalagaan natin ng manok na panabong. At ito naman ang area ng ating kalabaw. Ayan. Ang kalabaw ng Pat RRGF. Ayan po. Yan, mag-isa lang yung ating kalabaw dahil hindi pa dumarating yung ating lalaking kalabaw na makakasama niya sa buhay. Ayan. At ilalagay na natin siya doon sa malapit sa bahay para kampante naman yung utak natin kapag tayo naman ay magpapahinga na. Ito. Ang kalabaw po ay napakatibay niyan sa ulan, pero napakahina niya naman sa init. Kaya hindi tayo namang problema kapag maulan dahil matibay sila. Pero kapag mainit, ayan, nag-aalala tayo baka mabilad yung ating kalabaw, sayang naman. At ganito lang natin kunin yung ating kalabaw na idadala natin doon sa kanyang area. Yan. Yan po. Alam niya na kung saan siya pupunta. Dahil halos araw-araw po, umaga't hapon, ganyan po yung kanyang ginagawa. Pupunta na siya doon sa kanyang area para magpahinga na rin. Maghapon din siya nguya. Nguya ng mga damo. Ayan. Magandang alagaan ito dahil organic. Hindi tayo bibili ng feed sa merkado dahil alam naman natin ang feed sa merkado ay napakamahal. Yan, kagaya ng sa ating inaalagaan na manok, medyo mahal po yung feeds nila. Kaya maganda alagaan itong kalabaw. Doon sa aking mga video sa pag-aalaga natin ng mga native na baboy, maganda rin yung pag-aalaga ng native na baboy dahil po ang native na baboy po ay organic. Ang pinapakain natin sa kanila yung mga nakukuha lang natin sa gilid-gilid. Yan kasi sa kagubatan na yan o sa bundok na yan, marami dyan na dahon na kinakain ng ating mga native pigs. Kaya wala tayong tigil sa pagtuklas kung ano pa yung pwedeng ipakain sa ating mga native na baboy. Dahil napakadali nilang alagaan at napakabilis lang dumami. Pero hindi pa tayo nagbebenta dahil hindi pa natin alam, dahil nagpaparami pa nga tayo at hindi pa natin alam yung kalakaran tungkol sa native pigs. Ayan. Pero nag-aalaga na tayo. Sa mga video ko po, makikita po ninyo yung aking mga native na baboy. At ito na nga yung ating kalabaw. Ayan, si Bulan naligo na sa kanyang swimming pool. Ayan. Ganito po yung ginagawa namin sa probinsya. Ayan, nag-aalaga kami ng mga hayop. Ayan, livestock. At ito naman ang pinag-aalaga natin ng mga manok na panabong. Ayan. Happy farming sa lahat ng mga nanonood na farmers, sa mga mahilig mag-alaga at sa mga gustong mag-alaga na hindi masyadong magastos
subukan nyo po yung native pigs. Ayan, dahil napakagandang alagaan, napakatipid at mabilis dumami. Ayan. Ayan po. Sa lahat ng dadaanan ng video ito ulit, maraming salamat sa walang sawang panonood sa aking mga ina-upload na video. Hanggang dito na lang, ingat at palaging may nag-aantay.